bawat tao, mahirap man o mayaman, isa sa mga dakilang mithiin ay ang may malusog na pangangatawan at walang sakit at karamdaman. Ngunit paano kung ang iyong kalusugan ay iyon ang isinugal, kumita lamang ng daan-daan? Dekada 90 umano nang magsimula si Brother Joel na kumita ng pera. Ngunit ito pala ang magiging ugat ng halos 2 dekadang kalbaryo sa kanyang buhay. Hindi po akalain na mangyayari yung ganong mga pangyayari sa buhay namin. Parang kumbaga sa mundo sasabihin natin na pilaya ng isang paa yung sa pamilya po namin. Siyempre 3 lang kami sa bahay, mag-isa po akong anak. Kung titignan, mga nasa 20 years na rin yung kanyang sakit talaga. Pero naging malma nung nag-lockdown. Ngunit ika nga, habang may buhay, may pag-asa. At habang ang Diyos ay buhay, may himala at ito ang tunay na pag-asa. Himala ng Diyos ang tumapos sa unos sa buhay ni Brother Joel. Sobra po akong natutuwa kasi nakakalabas na ako ng bahay. Isipin mo, ilang taon na akong hindi makalabas sa bahay. Kaya natutuwa nga ako sa kanya kasi ganyan na siya. Dati kulang na lang sumabs yung mukha niya sa lupa kasi hindi niya talaga mai-straight yung katawan niya. As in talagang Yun po, hindi lang po nagbigay ng himalang kagalingan sa aking brother husband, ang ating Panginoon, ang ating Lord na buhay na buhay. Ito po, nagbigay pa po siya ng panibagong biyaya sa buhay namin mag-asawa. Ang aming magiging pangalawang baby. Kaya thank you talaga kay Lord. Hindi namin maipaliwanag ang saya naming dalawa. Kasi binigyan kami ng anak. Hindi ko alam yung pakiramdam ko, hindi ko siya ma-explain na parang gusto kong tumalon. Na nagpapatotoo po talaga ang Lord na bawat pangako niya, bawat salita niya, tinutupad niya. At nakalipas ang 1 taon, muli naming binisita at kinamusta ang pamilya ni Brother Joel. Kaya naman, tinungo namin ang Barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna. Hindi rin namin maiwasan na magbalik tanaw sa nakaraan kung paano napagtagumpayan ni Brother Joel ang dagok sa kanilang buhay at kung paano gumawa ang Diyos ng dakilang himala, partikular na sa kanyang buhay. Grabe pong ginawa ng Lord sa buhay niyo po, no? Pero grabe din po yung pinagdaanan niyo sa buhay. So, almost 20 years na meron po siyang karamdaman. So, nag-start po yun, no? Nagtatrabaho po kayo sa paggawaan ng biscuit. Pagka nagtrabaho ko noon, hindi rin po ko maingat sa sarili. Pagka nagdadrive ako doon sa forklift, yung binubuhat namin ng mga bibigat, nakababad yung paa ko doon sa makina. Mainit yung singaw doon. Tapos sapatos ko, uugasan ko yun. Susuotin ko ulit. So, nababasa yung paa niyo po? Binabasa ko kasi nababalutan siya ng harina. Hindi siya pwedeng tumigas kasi para siyang iba amoy pagkakat. Tapos nag-proceed ako ng Cubao. Nagtrabaho po ako doon sa paggawaan ng corn chip. Doon po ko inassign sa gumagawa ng mga chichirya. Sa maghapon, nasa 500 sako na patatas yung
kailangan kong ibabad ng tubig, hugasan. Dami Tapos po. ako yung nag-operate sa filler machine. Pag akyat doon sa taas, ano na yun, balat na siya. So babad ako ng 12 hours a day. Tas doon, naramdam din na yung sakit. Karamdam ko na. So yun yung natigas siya, yung paa. Hindi ako makalakad. So ano po yung ginagawa nyo doon kapag nararamdaman niyo yung sakit? Kung alam ko anong gagawin, umiinom ako ng mga hindi prescribed sa doktor. Ng mga gamot. Kasi may nabibili naman sa tindahan. Lumipat din po ko sa isang kilalang food chain company. Tapos na-assign ako as food handler. Nagluluto, nagsiserve sa customer. Tapos pagka walang customer, kailangan yung dalawang barangay, ilalako ko yung worth 2,000 na burger. House to house. Mas lumala kasi yung init doon, niluluto ko dito sa tiyan. Baywang o sa tuhod. Nakatayo ka rin maghapon. Tapos maglalako ka. Opo, tapos bukod doon, lilinisin mo yung pwesto mo, mag-map ka, maglaba. Yung pupunasan mo yung kailangan maturnover mo sa kapalit, malinis ka. Every time na sumusumpong, cancel lahat ang mga transaction. Kasabay din po nun yung pag-iinom. Napadalas yun every weekend pagka malaki ang natatanggap natin. Then after po nun, Na-diagnose po ko ng matas na pong uric. Sabi ng doktor, hindi naman kasi ako bumalik uli para i-follow up, check up, i-monitor yung sinabi ng doktor na karamdaman ko. So, gumaling naman. Puro weeks lang, buwan, bumabalik na naman. Yan yung atake niya. pero nag-ingat po ba kayo ng katawan nun? Or nakakakain pa rin kayo? Masarap po kasi kumain ng bawal. Wala naman sinabi ng doktor. Sinabi lang, mataas yung uric mo. Dahil po doon, nasalong lumala. Nararamdaman ko yung kirot niya sa tuhod, sa baywang, sa likod, tapos sa batok. May time pa nga na sumisigaw ako. Inaaway ko yung asawa ko. Paano niyo po na-manage yung nasisigawan kayo dahil sobrang kirot ng nararamdaman niya? Nagagalit ako sa kanya kasi kilong ko na nga siya. Galit na galit pa po siya sa akin. Sabi ko, iwanan niyo na ako, abayaan niyo na ako. Parang wala na rin ng pag-asa kasi ilang taon ba namang duladalak yung gano'n na karamdaman na hindi naman gumagaling. Minsan pinifisyon ko ang Lord, ilaaway ko ang Lord, minumura ko ang Lord. Sobra po. Naririnig naman po nila. Iniisip nito na parang wala na kayong pakinabang, kaya gusto niyo na lang naiwan kayo ng Opo. pamilya. Ayaw ko maging pabigat. Kaya ang hirap nung panahon. Bukod sa gamot, ng paalbularyo dito. Nagpa-albularyo din po kami. Dinala kami sa Bicol, dun sa side ng hipag ko. Anong sabi to ng albularyo? Nung sabi niya, pasmasagam ito, litid, ano to. Wala naman sinabing uric. Kung ano-anong iniinom. Mga herbal. Pero wala rin naman. Pagsapit ng 2011 kasi nag-decide ako na magpa-check up sa PGS. It's libre naman. So nandun nga po ako, yun na-discover talaga nila na nagkaroon ako ng joint deformity sa kamay, both hands, tapos both knee. Ano na sinukat na nila yung degree. So hindi na siya straight na totally 100%. Tapos maraming resita na gamot. Kaya lamang yung gamot nasa mga 7 na klase yun. Ang dami po. Sa isang buwan gumagastos ako ng 10,000. Pagka ganun, wala masyadong pumapasok na income. So nahirapan ako, hindi na ako bumalik. Tapos, 2016, umuwi po kayo ng Bohol. At doon, na-diagnose po kayo na meron kayong severe gouty arthritis. Umuwi po ako ng Bohol noon kasi nakita ko ng kapatid ko na nagbakasyon dito. Iyon, pinadoktor niya ako doon. Pasabay ng pagpa-check up sa doktor. Albularyo na naman kasi gusto nga natin talagang gumaling kasi kailangan ko yung ma-survive yung pamilya ko. Ayun, sabi naman ng doktor, severe gouty arthritis, stage 3 kidney disease. So usually, dahil po
Ang severe gouty arthritis po, usually dahil po siya sa diabetes, ganun, sa high blood pressure. Pero yun nga po, isa din po dun is yung mga unprescribed na mga gamot. Doon nasira ang aking kidney. So parang dun siya galing po, yung sakit mo. Tapos nagkaroon pa ko ng atopy formation, yung lumalabas sa mga joint ko na mga kristal. At yun po yung pinakamasakit, mahapdi. Doon po sa pag-uwi niyo po sa Bohol, so kanina nabanggit niyo po na na-diagnose kayo ng severe gouty arthritis at nag-undergo po kayo ng Rehab therapy. rehab therapy for physical therapy within. 3 months. So doon po, pag ganyan, malala na po. Medyo. Sinabay ko para ma-confirm na okay na. Nagpa-albularyo uli. Hiningyan ako ng malaking bayad. Sa albularyo po. Albularyo. Magkano? Ang binayad ko doon is 18,000. 18,000 albularyo po. Malalaking kandila kasi yung sinasabi niya na mahigit ito 10. Mayroong itim, may puti. Sabi niya, nakakausap niya yung mga kaluluwa. Para daw gamutin. Yun ko po. Wala naman po nangyari. Grabe po. Ano pa yung sabi ng albularyo? Yung sabi ko niya, magaling na daw po ako. Nung sa Bohol kasi sabi ng doktor, sige, kung uwi ka naman ng Laguna, ito yung transfer. Mag-transfer ka dun sa doktor. Continue mo itong monitoring, follow-up check-up. Pagdating nga lang dito, busy sa trabaho na naman, kumita naman sa lapi, nakakalimutan na. Napabayaan niyo pa ulit yung sarili. Opo. Tapos, pagdating ng 2019, sineck up kayo ulit. Mas lumala siya. Lumala. So, ilang taon na PC lago? 12 years old. So, nakikita mo ang kalagayan ng papa. Siya nga po nag-asikaso sa akin kasi nagtatrabaho. Pag nag-CR ako, siya yung gagawa. Sa edad na 12 years old. Batang-bata. Siya yung nagsasaing, lalaba. Nahirapan kami. Sobrang mahirap po para sa akin kasi Bata ka pa. nag-aaral din ako. That age, syempre gusto ko isitin ko yung bilang isang kabataan pa. Gusto kong malakaran yung mga ginagawa ng mga kaedad ko. At the same time, may sa kalagayan ni Papa, May tungkulin ka sa kanya. the very young age, kailangan ko ng maging responsable dahil nga po sa kalagayan ng parents ko. So, ibig sabihin, dalawa lang po kayo sa bahay ng anak mo. Dahil nagtatrabaho si Sister Emmy. So, siya lang talaga po gumagawa ng lahat. Time na yun na nag-bedridden ako. Kapag magsi-CR po kayo, kapag maliligo po kayo, Siya nagpapaligo sa akin. at the age of 12, binubuhat mo po si Brother Julie. Hinahawakan yung likod ko, nililipat sa monoblock. May time din na binubuhat ko siya, nakatalikod siya sa akin nung hihiyak ako. Kasi hindi na mahirap physically, yung mentally ko, naiisip ko siya na ganito yung buhay namin. Naisip ko ganun. Ba't ganito yung sitwasyon ng papa ko? Ganun. Kumbaga, namulat ka na yung papa mo, may karamdaman na talaga. Kasi baby ka pa eh. Magkasakit si Brother Julie. Tapos, nung nagkasakit po kayo, na bedridden na kayo noon, na maga mula paa hanggang tukod. Mas makirot po, batok po. Hirap kayo lumakad, Hirap yung hirap kayong kumilos. gumalaw, kumilos. Pag ka kumain, susubuan. Tapos doon dumating sa point na hinumura ni James. Lagi. Sinisisi. Sabi ko sa kanya, hindi ka naman marunong tumingin sa mga taong katulad ko na wala namang ginawa sa mga. Ang iisip niyo po dati na parang walang away, James. Higit pa doon, ang pagkaalam ko noon, ang Diyos ay may pinipili. Dahil sobrang lala ng kalagayan niya. Sa tagal ba naman ilang taon?
Almost 20 years. Opo. Hindi na ako makatayo. Tuloy-tuloy na yan. Hanggang lockdown. Tapos stress kasi doon nangyari. Ayun, nagka-Bell's palsy pa. Bell's palsy, paralysis. Isang side lang, no? So, parang ano yun, nakabagsak. Laylay po talaga. At saka yung, di ba po, pati mata nun apektado. Pag naligo ako, mapti. So parang nung time na yon, lumala yung sakit nyo dahil nag-lockdown. Mahirap nung lockdown po, no? Mahirap makabili ng pagkain, makabili ng gamot. Ano pa ginagawa niyo? Wala kayong hinihingi. Wala na. Tapos, ang dahil po doon ay doon na po yung urate crystal na deposit sa mga joints nyo. Pagka nabutas siya, ang tawag ng doktor niya, tope formation. Parang may bukol-bukol. Nagsa-start siya doon mismo sa joints. Pupula mo na yon. Kung nakain ka ng bawat, puputok yan. Putok yan. Una mo na dugo. Bumubuka Bubukas siya. Lalabas. At hindi ka matutulogin yan. mula paa, kamay, Sa binti. binti. Sa hita. Yun na po yung hindi na may straight talaga yung tuhod mo. Hindi na po talaga. Ay, hinila. Parang lalagyan niya ng Lock. Oo, lock. Kaya mahirap imayo or mahirap. Hindi ka makapagbalansi. Kasi ang bigat mo, dito mo pupunta sa tuhod, hindi ka na ma-straight. Tayo. Nakasquat. Opo, ganun. Ang hirap po. Tapos, naisip niyo na rin po ba na sa sobrang hirap ng pinagdaanan niyo, sobrang sakit, naisip niyo tapusin niyo? Oo naman. Ilang bisis. Kaya lang parang yung mahal lang. Naisip ko rin anak ko. Paano yung asawa Sa ko. papaanong paraan sana po? Kali. Bigti. Pipigilan yung paghinga. Ganun. Pagkatapos po nun, napanood nyo yung turo ng lingkod ng Diyos Apostle Renato Di Carillo sa Facebook. Anong year po yun? Noon din po, Pandemic? 2020. Hindi na masyadong pandemic yun eh. During GCQ. Marami kasi ako nakikita ng mga albularyo na marami silang pinagaling. Gusto ko kasing makatayo na, makalakad na. Desperado na kayo na gumaling. So naghahanap talaga ako noon na bungaran ko si tatay. Yung babae na hindi makalakad, nasa wheelchair, cancer po yun sa tuhod niya. Tapos nakatayo siya. Matapos yung mapanood yun, anong nasabi niyo sa sarili? Anong naramdaman niyo? Umiyak po ako. Parang sinabi ng Lord na panoorin mo. So, nagkaroon kayo ng pag-asa that time? Opo. Ayun na po, nag-message po ko doon sa page. Hindi po ulit ng panood ko nun. That time, napawi lahat ng galit mo sa Diyos. Opo. Unti-unti na alis. Tapos sinabi ko, Lord, nandyan po pala kayo. Lord, hindi po pala kailangan na makita kita. Sapat na pala yung pagkilos na tahimik ba? Na maramdaman mo na lang na ito na yung binago ka na ng Lord. Grabe po. Pagkatapos doon, tuloy-tuloy ka nanonood po sa lungkod ng Diyos. Ang isip ko talaga noon, gagamitin ko lang para gumaling ako. Pero hindi po ako tuloy-tuloy. Yun po ang mindset ko. Plano nyo lang po, pupunta kayo, Para gumaling lang. magpapahiling na. Opo. Okay. Kaya lang, nung gumaling na ako, iba yung ginawa ng Lord. Masyadong binuksan yung isip ko, yung puso. Sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Ayun na, si Lovely na napasama na. Tuloy-tuloy na kami noon. After nyo mapanood ang lingkod ng Diyos, Apostle Renato Di Carillo sa Facebook na nag-shili
Umattend po ba kayo noon sa main church? Pagsapit ng 2021, May 16. So pagdating mo po doon, nagpahiling ang likod ng Diyos. Grabe. Yun yung first time ko na ma-encounter yung presensya ng Diyos. Pagpasok ko pa lang sa main church. Yung hindi po ba aircon, sobrang lamig, iba po yung init. Nainitan ako. Tapos pag upo doon, yung balot na balot ka ng presensya ng Diyos. Para bang sinasabi niya na pakinggan mo yung aking lingkod, gagaling ka. Kasi ang inaantay ko si tatay maghiling. Yung po pala, yung habang nag-preach si tatay, andun po pala, kumikilos na yung Lord. Sa buhay. Naramdaman ko yung may pumapasok na mainit, may lumalabas na malamig sa paa. Lalo naman nung after na maghiling si tatay, tapos nung nagpatawag po ng nagpatotoo, kung ano yung naranasan, so isa po ko doon ang patotoo. At nilapitan ako ng tatay. Hindi po birong sakit yan, ikamamatay na ng isang tayong kanyang karamdaman. So we rebuke it. We declare that the statement is null and void, you are dead. Totally dead in Jesus' name. And I rebuke every spirit of paralyze sa iyong tuhod. Die! I rebuke you. Ay kung paano pinagaling na Lord yung marami mong karamdaman. And I thank you Lord kasama po ang tuhod na ito. Kinakalagang kita. Lumuwag ka. Lumuwag ka. Lumuwag ka. And I pronounce miracle of healing is upon your knee, upon your feet, upon your toe, upon your being now in Jesus' name. It's done. You are loose. Ano po yung nararamdaman nyo habang nagpipray tayo? May pumapasok na yung... Pumapasok na init. O kinuryente. Sabi ko yung butong matigas, kinuryente ni Jesus. Magaling na po ito. Lahat ng sakit ito, inubos ni Jesus. Nagulat po ako ng paghawak niya kasi dampi lang niya dito. Sa tuhod niyo po. Parang kurinte, malakas. Pero yung pagdating ko sa main church, talagang binubuhat ko po ako. Pag ganun niya sa kamay niya, tapos nag-pray siya. Naramdaman ko yung kurinte, tapos lumalabas sa paa ko. May parang lumagutok. Nagkaroon siya ng agwat. Tapos ang ginagawa ko noon, magdamaga na panood sa aral ni tatay. At nung pag-uwi ko nga, yung pag doon sa labas, hindi na po ko nagpahawak doon sa kaibigan ko. Umahawak na ko doon sa may sasakyan. Kaya ko na umangat pa ako. So, ibig sabihin, right after na maipanalangin po kayo ng lingkod ng Diyos, May nangyari. gumaling kayo. Opo, oo. Pag uwi namin, na siya, yung mga sumunod na araw, nakakakilos na siya sa loob ng bahay. Kahit nakaupo lang po siya, nakakakilos-kilos na po siya ng mga gawain. Paano mo naramdaman? Ang saya po nun kasi hiyaling na siya. Nakakakilos na po siya na siya lang nag-aasikaso ng sarili. Malaking ginawa na po niya. Opo. Nagawa ko na magluto. Pinaganda ko sila. Simula nung pinayagan ko si Lovely na mag full time ako. Ibigay yung buhay niya sa Diyos. 6 na gabi lagi akong nanaginip. Sabi ng Lord, tumayo ka. Tuwid naman yung tuhod mo, tapos yung kamay mo. Tapos pag gumigising ko sa umaga, wala naman. Sabi ko, Lord, wala naman Nakasa mo naman ako Kinabukasan na naman, ganun din. Hanggang mabot ng pang-6 na araw, sabi niya, tumayo ka, ayun yung motor, kaya mo naman motor. Pero yung oras na ngayon, nung magising ako, na pala, alas 6 na umaga. Sabi ng Lord, tumayo ka, wala ka nang sakit. Kasi malapit lang sa akin ng motor Sabi ko sa asawa ko, bumili ka nga ng gasolina. Kasi wala po siyang gasolina Pinaandar. Kaya ko nga, yung araw na yon, kapag motor ako, nakadalo kami sa outreach. Pero po, maalala ko po dati na ikwento niyo po na wala na kayong chance pa na magkaanak. Sinabi ko ng doktor sa inyo na imposible na kayo po ay magkaroon pa ng anak. Dahil po yun sa... Sobrang dami ng maintenance. Sabi niyo po dati 15 years. 15 years. Anong taon na? Almost 20 years. Maintenance. At dahil ang Diyos ay just na himala, Yun nga po. Ayun nangyari, anak namin.
Wala si Tehela, Sela. Yun na po. Ano pong pakiramdam nyo na yung panalangin nyo po ay sinagot ng Diyos? Masaya kasi ano mo yung parang ni-refresh ng Lord nung mag-boyfriend, mag-girlfriend pa kami ng araw na napaka-sweet namin. Ibinalik sa umpisa yung aming pagsasamahan na puno ng pagmamahalan. Kasi ganoon po ni si Lovely nung maliit pa. Masaya-saya namin. At doon din napatunayan niyo po na sobrang makapangyarihan ang Lord. Exactly po, amen. Yung pagkilos ng Lord. Kayo po, Sister Amy, ano po pakiramdam? Masaya po ako kasi alak ko, tatanda na akong isa lang ng anak. Ito na ang patunay na Mani pala yung paniwalaan ng sabi-sabi ng parang po. Ayun, kasi Ang kapuro po kanina, Marisol, la baby. Ano naman nararamdaman mo? Wala. May babysitter ka na. Sobrang saya po. Nalila. Hindi ko na-expect na magkakaroon pa ako ng kapatid. Na dati, naisip ko siya na, bakit hindi ako pagkaroon ng kapatid? Parang nadilabab to, no? Dahil hindi akong kalaro, dahil hindi akong pagkasabihin. Sobrang saya ko nung lumabas na siya. Sobrang na-overwhelmed ako. Nung nakita ko siya, sinunsakan yung picture niya, at kung nag-pray ako doon, sobrang grateful yung puso ko. Kasi Parita ko yung mga kaurapang ng wounds ko. Bukod po kay Baby Sela, ano-ano pa po yung mga blessing na binigay po ng Lord sa inyo? Actually, hindi ko siya humingi kay Lord ng mas maraming blessing. Kusa naman po niya binibigay kasi ang sabi ko nga sa kanya, nung nasa wheelchair pa po, "Oh Lord, maranasan ko lang kagalingan, maangkin ko yung kagalingan. Sapat na yung kaligtasan sa buhay namin, kapayapaan sa pamilya." Nagdesisyon yung puso ko na, "Lord, pwede mo ba akong gamitin ang finance na gasto?" Nagagamit din po. Nakasunod din po ako. Nakapagbigay po. Sa bawat meron na natatanggap. Laging una ang Lord. So parang sa pagbibigay niyo po sa Lord, pamagitan ng pagbibigay niyo po sa Lord, doon yung na-express yung pasasalamat niyo sa Diyos sa dakilang himala na pinangyari niya po sa Amen. buhay. Opo, yun po. Noong December, sayang po kasi yung bayad namin sa upa. Pwede, doon na lang po ibibigay sa Lord. Tapos, second week of January, dito po sa subdivision na to, ito po yung exclusive subdivision ng bayan ito. So, isa po ko doon sa inatasan ng mga developer, dito mga maglinis ng bahay, nadaanan po. Napakabuti na Lord, kasi gumamit siya ng buhay na yun yung magiging tulay. Yun nga, sabi, "Gusto mo bang tumira?" "Oh, sige po." Ayun, dito na po kami sa bahay. Unexpected nga kasi, mula doon sa maliit, dito niya kami nilagay. Kasi sabi ko, "Lord, gusto ko yung matirhan ko. Kahit nga row house lang gusto ko, yung maliit lang, tahimik." Kasi sa bawat gawain, pag nadalo, na-wait doon sa dati, maingay yung palibot, may distraction. Dito po, ito yung sobrang pinagkatiwala sa amin ng Lord. So mula po doon sa maliit na bahay, masikip, ngayon, ito na po. Sobrang laki, maliit lang naman hiningi ko kay Lord. Tapos 4 ang kwarto, 3 lang kami. Wala kaming binabayaran. hindi na rin po kayo nagkasakit pa. Ay, hindi na po. Totally healed na Totally po. healed na po. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. Ine-enjoy niyo na po yung perfect health. Perfect health. Saka yung patuloy na pagkilos ng Lord sa amin. Hindi nga lamang naramdaman ni Brother Joel ang pagkilos ng Diyos, kundi ito'y kanyang tunay na nakita at naranasan. Isang malinaw na patunay na ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi lamang nababasa sa mga pahina ng Biblia, kundi patuloy na kumikilos sa pamamagitan ng mga kamangha-manghang himala sa pusong nananampalataya.